Ano nga ba ang pinaka-nakakalungkot at pinaka-nakakaiyak na parte ng Hunter x Hunter? Ang kwentong pinagbibidahan nila Gon, Killua, Kurapika at Leorio ay katulad lamang din ng ibang anime na hindi palaging masaya, sapagkat marami rin ang eksena sa istorya na mapapaiyak ka dahil sa pinagdadaanan ng mga tauhan ng Hunter x Hunter. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang 10 pinakamalungkot at pinaka-nakakaiyak na tagpo sa kwento. Kaya, maghanda kayo ng pamunas ng luha dahil baka kailangan nyo ito habang pinapanood ang buong video. Top 10. Ang babaeng pinakamamahal ni Batera. Sa mga hindi nakakilala kay Batera, siya lang naman ang bilyonaryong bumili ng napakaraming kopya ng console ng Grid Island at tumupa ng maraming hunters at NEN users para makapaglaro. Ginawa ito ng matanda dahil gusto niyang manalo ang isa sa mga inupahan niyang hunters at mailabas ang isa sa espesyal na card mula sa game. Noong matatapos na nila Gon, Killua, Biscuit at Chesgara ang game, biglang sumuko si Batera sa pagpapatuloy ng kanilang layunin sa Grid Island. Tinanong siya ni Chesgara sa rason nito, kaya pinagtapat ng matanda ang kanyang lihim. Ayon kay Batera, ginamit niya ang kanyang kayamanan upang bilihin ang napakaraming console ng Grid Island dahil gusto niyang makuha ang card na tinatawag na Breath of Archangel. Ang barahang may kakayahan na pagalingin ng kahit na anong sakit o pinsala ng isang nilalang. Gagamitin ni Batera ang Breath of Archangel sa pinakamamahal niyang babae sa mundo, ang babaeng hindi tumingin sa kanyang yaman, ang babaeng nais lamang ng simpleng bagay, at ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Sa kasamaang palad, ang babaeng lubos na iniibig ni Batera ay nasama sa isang aksidente at hindi na muling gumising pa. Ginawa ni Batera ang lahat para dugtungan ang buhay ng kanyang iniibig, subalit hindi naging sapat ng kanyang kayamanan at ang kanilang pagmamahalan para mabago ang masakit nilang kapalaran. Top 9. Ang kamatayan ni Squala. Si Squala ang pinakamatagal na gwardya ng anak na babae ng pamilya Nostrad na si Neon. Trabaho niyang siguraduhin ang kaligtasan at sundin ang lahat ng ipinag-uutos nito. Isa itong trabaho na naging mahirap dahil ang mga Nostrad ay nabubuhay sa mundo ng mga mafia, kaya marami silang taong nakakalaban at nakakabangga. Kabilang na dito ang Phantom Troop. Matapos mapaslang ng Spiders ang karamihan sa mga katrabaho ni Squala, pinalano niyang magbitiw sa kanyang tungkulin. Subalit, ang pagnanais na ito ay hindi na niya narating dahil sa isang masaklap na pangyayari. Matapos malaman ni Kurapika na nadiskubre na ng Phantom Troop ang kanilang pinagtataguan, binalaan niya si Squala, kaya agad itong tumakas dala-dala ang peking pulang mata na binili nila sa subastahan. Ngunit hindi niya alam na nagsisilbi itong tracking device para sa Spiders, kaya nagawa ng grupong mahanap si Squala at maharangan siya sa gitna ng kalsada. Ang karanasan ni Squala sa pagiging gwardya ang nagbigay sa kanya ng kasiguraduhan sa kanyang nalalapit na katapusan. Kaya matapos niyang bumaba sa kotse, pinatakas niya ang kanyang 6 na aso para siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Matapos ito, agad siyang sinugod ni Pakunoda at tinanong ukol sa chain user. Sinubukan ni Squala na magsinungaling at kumalma hanggang sa sinabi ni Pakunoda ang pangalan ng kanyang minamahal na si Eliza. Nagalit si Squala at tinangkang lumaban, kaya walang awa siyang pinugutan ni Nobunaga. Si Squala ang isa sa mga inosenteng karakter na nadamay sa sigalot ni Kurapika at Phantom Troop. Nakakadurog ng puso maalala ang kanyang plano na maghanap ng bagong trabaho malayo sa gulo. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng simpleng buhay kasama ang kanyang mga aso at ang kanyang minimiting kasal kapiling ang minamahal niyang si Eliza. Lahat ng mga kagustuhang ito ni Squala ay hindi na mangyayari pa. Top 8. Ang pag-iyak ni Killua sa harapan ni Palm. Sa gitna ng pagkalaban ng Chimera Ant Extermination Team sa mga Royal Guards, nakita ni Killua ang isa nilang miyembro na si Palm Siberia. Naging Chimera Ant na ito, pero naaalala at nakikilala pa rin niya sila Killua. Naniwala ang batang Zoldyck na si Palm pa rin ang nilalang na nasa kanyang harapan hanggang sa tinanong ng babae ang lokasyon ni Gon. Bagay na hindi kailangang gawin ni Palm kung gagamitin ito ang kanyang kapangyarihan. Naisip ni Killua na kung kalaban na nila si Palm at itinuro niya ang kinaroroonan ng kanyang kaibigan, makikita ni Gon na hindi lamang si Kite ang binago nila Pitu at ginawang kalaban kundi pati na rin si Palm. Magreresulta ang pangyayaring ito para tuluyang gumuho ang pag-iisip ni Gon at mawasak ang kanyang kalooban. Bagay na ayaw mangyari ni Killua. Tinawag ng ating bida ang pangalan ni Palm. Umiyak siya sa harapan nito at nagmakaawa sa pagkasabing kailangan ni Gon ng babaeng hunter.
Napalahod si Killua dahil sa sakit na nadadama sa kanyang kalooban kahit siya ay walang magawa sa pinagdadaanan ng kanyang matalik na kaibigan. Masyado na itong malayo at tuluyang mawawala si Gon kapag nakita niya ang kalagayan ni Palm. Si Killua ang isa sa pinakamatapang na karakter na naipakilala sa istorya. Subalit sa pagkakataong ito, nakita natin ang kanyang pagluha at pag-iyak para sa matalik niyang kaibigan. Top 7. Ang sakripisyo ni Pakunoda. Matapos magtagumpay si Kurapika na dukutin si Chrollo, si Pakunoda ang nagsilbing tulay niya para mabawi si Gon at Killua mula sa grupo. Nagkasundo si Kurapika at Pakunoda na magpapalitan sila ng mga hawak na hostage, subalit bilang kondisyon, lalagyan ng hunter ng judgment chain ang puso ni Pakunoda at Chrollo. Para sa pinuno ng Phantom Troop, pinagbawalan ni Kurapika na gumamit ng nenang magnanakaw at makipagkita pa sa kahit na sinong miyembro ng Phantom Troop. Para naman kay Pakunoda, inutusan niya itong pakawalan sila Gon at Killua ng walang kahit na anong panininlang. At ang pangalawa ay hindi siya pwede magsabi sa Phantom Troop ng kahit na anong impormasyon ukol kay Kurapika. Matapos ang kasunduan, naging maayos ang palitan ng dalawang grupo. Naging ligtas sila Gon at Killua. Si Chrollo ay naiwang mag-isa at si Pakunoda ay bumalik sa kanilang kuta upang harapin ang ibang miyembro. Hinanap ng mga ito si Chrollo pero bilang kasagutan, tinutukan sila ni Pakunoda ng baril. Tinanong niya ang kanyang mga kasama kung nagtitiwala ba ang mga ito sa kanya at tatanggapin ng mga ito ang papakawalan niyang bala. Pinili ng Phantom Troop na hindi lumaban kaya kinalabit ni Pakunoda ang gatilyo ng kanyang baril at pinakawalan ng mga balang naglalaman ng kanyang memorya. Ang aksyong ito ay isang paglabag sa kasunduang sinang-ayunan niya sa kadena ni Kurapika, kaya hinatulan siya nito ng mabilis na kamatayan. Ang sakripisyo ni Pakunoda ang nagpaliwanag sa Phantom Troop ng mga nangyari. Ang huling aksyon din ng babae ang nagbigay sa kanila ng impormasyon ukol sa panganib ni Kurapika sa grupo at ang kamatayan ni Pakunoda ang naging daan upang matulungan nila ang kanilang pinuno na si Chrollo. Sa pamamaalam ng babae sa grupo, nasigurado niya ang kaligtasan ng mga ito at na maalam siya habang binibigkas ang panalangin na sana'y siya na ang huling miyembro na mawawala sa grupo. Top 6. Ang nakaraan ni Kurapika. Si Kurapika ay nanggaling sa lahi ng mga kurta. Isa itong maliit na pangkat na nakatira sa gitna ng kagubatan at malayo sa kabihasnan. Ang rason nito ay dahil ang mga kurta ay nagtataglay ng mga pulang mata na lumalabas kapag nakakadama sila ng matinding emosyon. Dahil sa pagiging espesyal ng mga mata nila, ninanais ito ng marami, lalong-lalo na ng mga kolektor na nangongolekta ng mga kakaibang parte ng katawan ng tao. Sa kabila ng panganib na ito, ginusto pa rin ng batang Kurapika na lumabas sa kagubatan at libutin ng mundo. Para magawa ang layunin, dumaan siya sa pagsusulit ng kanilang mga pinuno. Isang pagsubok na hindi niya sana malalagpasan kung hindi dahil sa tulong ng matalik niyang kaibigan na si Pyro. Nagawa ni Kurapika na makapaglakbay sa syudad malayo sa kanyang mga magulang, kay Pyro at sa buo niyang lahi. Ang desisyong ito ay mistulang nagsalba sa kanya sapagkat matapos ang higit na 6 na linggo, nagawa ng Phantom Troop na mahanap ang pinagtataguan ng mga kurta. Sinugod ng mga magnanakaw ang tribo, pinahirapan sila ng lubusan at pinatay ang bawat isa sa mga ito matapos kuhain ang kanilang mga pulang mata. Ang nakaraan ni Kurapika ang isa sa pinaka-nakakalungkot na kwento sa loob ng istorya, sapagkat paano mo nga naman tatanggapin ang pagkamatay ng buo mong pamilya? Pinili ni Kurapika ang maging mag-isa habang patuloy na naghahanap ng hustisya. Tinahak niya rin ang madilim na landas ng paghihiganti at inalay niya rin ang kanyang buhay para hanapin ang pulang mata ng kanyang pamilya. Top 5. Ang pagkikita ni Rina at ng kanyang ina. Si Rina ang batang nakilala natin sa pag-uumpisa ng Chimera Ant Art. Meron siyang nanay na nagngangalang Haruna at kuya na may pangalan namang Kurt. Masayang namumuhay ang kanilang maliit na pamilya. Palaging pinapangaralan ni Haruna ang kanyang mga anak. Palaging pinoprotektahan ni Kurt ang kanyang kapatid. At palaging ipinapadama ni Rina ang pagmamahal niya sa kanyang ina at kuya. Lingid sa kanilang kaalaman, may nagbabadyang panganib na naghihintay sa kanila. Habang pauwi mula sa pamimingwit sila Kurt at Rina, nakasulubong nila ang isang malaking Chimera Ant na dumukot sa kanila para dalhin sa Chimera Ant Queen. Ang dalawang bata ang kauna-unahang tao na naging biktima nito, kaya matapos silang kainin ng Chimera Ant Queen, naipasa agad ang kanilang mga pagkatao sa mga bagong itlog nito.
Si Kurt ay nabuhay bilang isang kimera at na may anyo ng ibon at gumagamit ng pangalang Colt. Samantalang si Reyna naman ay isinilang muli bilang kimera ant na mukha talagang langgam at pinangalanan bilang Chidori. Hindi katulad ni Colt, naaalala ni Reyna ang kanyang unang buhay, subalit masyado pa siyang bata para bumalik sa kanila. Dahilan para maging tagapagsilbi siya nila Hina. Samantala, dahil sa pagkawala ng kanyang mga anak, nagbago ng tuluyan ang buhay ni Haruna. Hindi siya tumigil sa paghahanap kanila Kurt at Reyna sa bawat sulok ng kagubatan at natatapos ang kanyang araw sa paggalugad sa kakahuyan. Naghahanda siya palagi ng pagkain sa hapagkainan at walang sawa rin siyang nananalangin para sa pagbabalik ng dalawa niyang anak sa kanilang tahanan. Hindi nawala ng pag-asa si Haruna kahit lumipas na ang 2 buwan. Habang umiiyak sa harapan ng altar, may nakita siyang nilalang na nakatayo sa labas ng kanilang pintuan. Ito ay si Chidori na nagawang makauwi sa kanila. Mukha itong takot at maluhaluhang nakatingin sa kanya. Tinitigan ni Haruna ang kimeraan, bagamat iba na ang hitsura at kahit hindi pa ito nagpapakilala, nalaman agad ng babae kung sino ito at tinawag niya itong Reyna. Nagyakapan sila ng mahigpit at umiyak sa piling ng isa't isa. Ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak ay walang kapantay, walang katapusan at walang hangganan. Hindi ito binabago ng hitsura, binabawasan ng panahon at hindi nawawala sa kabila ng kamatayan. Ang pagmamahal ng ina para sa kanyang anak ang dahilan, kaya lubhang nakakaiyak ang eksenang ito. Top 4. Ang huling kahilingan ni Killua kay Naneka. Matapos utusan ni Killua si Naneka na pagalingin ang kanyang kaibigan na si Gon, lalong nag-iinteres si Illumi na magamit ang kapangyarihan ng nilalang. Naging dahilan ito para manganib ang buhay hindi lamang ni Naneka kundi pati na rin ni Aloka. Ang panganib na ito ang nagtulak kay Killua para gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Ito ang utusan si Naneka na hindi na lumabas pa kahit kailan. Paulit-ulit niya itong inutos kay Naneka pero hindi siya pinapakinggan ng nilalang at paulit-ulit lamang din itong sinasabi ang pagmamahal niya kay Killua. Dulot ng hindi nito pakikinig, sinigawan ng batang Zoldyck si Naneka at sinabing hindi na ito pwedeng magpakita pa sa kanila. Umiyak ang kaawa-awang nilalang at umuo ito sa utos ni Killua kasabay ng kanyang paglalaho sa katawan ni Aloka. Niyakap ng ating bida ang kanyang kapatid at humingi siya ng tawad sa inutos niya kay Naneka. Pero kailangan niyang gawin ito para palayain ang katawan ni Aloka. Maya-maya, bumalik na si Aloka sa kanyang katawan at nagalit ito sa ginawa ni Killua. Sinabi ni Aloka na kung gusto siyang protektahan ng kanyang kuya, dapat protektahan din ito si Naneka. Dulot ng sinabi ng nakababatang kapatid, humingi ng tawad si Killua kay Naneka at inutusan muli itong lumabas. Noong magpakita ang nilalang, niyakap siya ni Killua at sinabi ulit ni Naneka ang pagmamahal niya para sa kanyang kuya. Gaano kasakit para kay Naneka na ang taong pinakamahalaga para sa kanya ay inutusan na siyang hindi na lumabas pa. Gaano din kasakit para kay Aloka na ang tanging nilalang nakasama niya noong tinalikuran siya ng kanyang buong pamilya ay hindi na niya makikita pa. At gaano din kasakit para kay Killua na ang dalawa sa pinaka-iniingatan niyang miyembro ng kanilang pamilya ay mawawala sa kanya. Ang sakit na nararamdaman ni Naneka, Aloka at Naneka ang rason kaya labis na nakakaiyak ang eksenang ito. Top 3. Ang pagtanggap ni Gon sa kamatayan ni Kite. Dulot ng paniniwalang maibabalik sa dati ni Pitou ang kanyang kaibigan na si Kite, hinintay ni Gon ang Royal Guard na magamot si Komugi. Pagkatapos ay ginamit niya ang batang babae bilang bihag na makukuha lamang nila Pitou kapag natapos ang kasunduan. Walang nagawa ang Royal Guard kundi sumunod kaya isinama siya ni Gon sa Peijin kung nasaan si Kite. Noong nakarating na sila sa lugar, nakatanggap si Pitou ng tawag mula kay Puff na nagsasabing na iligtas na nila si Komugi. Bagay na nagpaluwag ng kalooban ni Pitou dahil magagawa na niya ang kahit na anong gusto niya kay Gon. Matapos ito, nagtungo sila sa silid kung nasaan si Kite na nooy nasa ilalim ng manipulation ability ni Pitou. Habang nasa harapan ni Gon ang kaawa-awang kaibigan, walang pag-aatubiling sinabi sa kanya ng Royal Guard na hindi na niya magagamot si Kite, na wala na ang kaluluwa nito sa katawan at hindi na ito muling mabubuhay pa. Sunod nito ay ipinakita ni Pitou ang paggamot niya sa sarili niyang braso. Pinanood niya rin ang pagluluksa ni Gon at pagkatapos ay sinabi ng Royal Guard na tatapusin niya ang bata para sa kanilang hari. Ang mga aksyong ito ni Pitou ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay.
Napaluhod si Gon nang marinig ang katotohanan mula sa kanyang kalaban. Hindi niya maintindihan ang gagawin at nakaramdam siya ng sari-saring emosyon sa kanyang damdamin. Itinatanggi niya na patay na si Kite. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil sa sinapit ng kaibigan. Nagmamakaawa din siya na sana may makatulong pa sa Hunter. Umiyak din siya ng lubusan sa kanyang kinauupuan dahil sa kawalan ng pag-asa. At matapos lahat ng ito, tinanggap ni Gon ang kamatayan ni Kite para pagbayarin ng tunay na salarin. Ito ay walang iba kundi si Pitu. Si Kite ang unang tao na nagpakilala kay Gon ng katauhan ni Jing. Siya din na nagsabi sa bata ng ibig sabihin ng pagiging hunter. At si Kite ay tumayo din bilang guro, master at kaibigan ni Gon. Kaya, ang makita ang ating bida na unti-unting tinatanggap ang kamatayan ni Kite ay isa sa mga nakakaiyak na parte ng istorya. Top 2. Ang kamatayan ni Meruem at Komugi. Sa huling sandali ng buhay ni Meruem, pinili niyang makasama ang bulag na batang si Komugi para makipaglaro dito ng gungi. Habang sila naglalaro, ipinakita muli ni Komugi ang kanyang galing at muling sinubok ang pag-iisip ni Meruem. Hindi nagpatalo ang hari ng mga Khmer Ants kaya gumawa siya ng paraan upang magapi din si Komugi. Dulot ng kanyang kasiyahan dahil muli niyang nakakalaro ang hari matapos ang madaming pangyayari, umiyak si Komugi sa harapan ni Meruem, bagay na ikinagulat ng hari. Tinanong ng batang babae kung may karapatan ba siya maging ganito kaligaya, kung pwede ba talaga siya makaranas ng magagandang bagay, at tinanong niya kung dapat ba maging masaya ang isang tao katulad niya. Dulot ng sinabing ito ng babae, ipinagtapat ni Meruem ang malungkot niyang kalagayan na siya ay nalason at gusto niya makasama si Komugi sa natitirang sandali ng kanyang buhay. Sa kasamaang palad, nakakahawa ang lasong nasa kanyang katawan at mamamatay din si Komugi kapag nanatili siya sa piling ni Meruem. Sa kabila ng kaalamang ito, pinili ni Komugi na ipagpatuloy ang laro at makasama si Meruem hanggang sa kamatayan. Si Meruem ay isinilang para pamunuan ang kanilang lahi, para pagharian ng sangkatauhan at para maging pinakamakapangyarihan. Subalit sa bandang huli, namatay siya sa piling ng isang pangkaraniwang tao at natalo siya ng pag-ibig, ang pinaka-espesyal na kapangyarihang meron sa mundo. Top 1. Ang paghihiwalay ni Gon at Killua ng landas. Ang pagkakaibigan ni Gon at Killua ang isa sa mga natatanging relasyon hindi lamang sa Hunter x Hunter kundi pati na rin sa buong mundo ng anime. Si Gon ay lumaki sa isang isla at nagkaroon ng normal na buhay, samantalang si Killua naman ay nagmula sa isang angkan na may madilim na tradisyon o hanap buhay. Noong nagkakilala sila, si Gon ang nagsilbing liwanag sa buhay ni Killua, samantalang si Killua naman ang nagsilbing lakas sa mga kahinaan ni Gon. Kasama tayo sa paglalakbay nila sa Hunter exam, sa pagsali nila sa Heaven's Arena, sa paglalaro nila sa Grid Island, at sa pakikipaglaban nila sa mga Chimera Ants. Kasama tayo nila Gon at Killua sa pagtawa, sa pag-iyak, sa mga malulungkot na parte ng kanilang buhay, at sa mga pinakamasaya nilang karanasan. Kasama tayo nila Gon at Killua noong nagkakilala sila. Kasama tayo sa pagyabong ng kanilang pagkakaibigan. At kasama tayo hanggang sa dumating ang araw na kailangan na nilang maghiwalay. Sobrang nakakaiyak ng eksenang ito dahil kahit hindi dito natatapos ang kanilang pagkakaibigan, alam nating hanggang ngayon ay hindi pa sila nagkikita at hindi tayo tiyak kung muli pa silang magkakasama. Sa pagtahak nila ng magkaibang landas, hindi lamang iniwan ni Gon si Killua at hindi lamang iniwan ni Killua si Gon, sapagkat naiwan din tayo na dati nilang kasama para harapin ang realidad ng buhay. Ito ang pinaka nakakaiyak na parte ng Hunter x Hunter. Ang bawat nakakalungkot na eksenang nabanggit ko ay sumasalamin sa totoong buhay ng tao. Lahat tayo ay lumuluha dahil sa masakit na karanasan. Lahat tayo ay naghihinagpis dahil sa kamatayan. At lahat tayo ay umiiyak dahil sa pag-ibig. Lahat tayo ay maaaring nakaranas nito dahilan para mas maintindihan natin ang mga nakakaiyak na parte ng kwento. Kung meron ako nakalimutang nakakalungkot na parte ng istorya, maaari nyo itong i-komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating video.